This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo. Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story. This is Jazel Diaz. And this is Rocky Lokban. Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. Dito lang sa AWR 89.1 FM. Hello mga ka-TikTok! Welcome to Transformation in Christ Talk with AWR. Nakikinig at nanonood po kayo ng programang Usapang Pagbabago kay Kristo. Sa loob ng isang oras ay makasama niyo po kami. Ako po ang inyong kakwentuhan, DJ Jazz. At ako naman po ang inyong DJ na si DJ Rock. At excited na nga po kami na muli na naman po tayong makakapagkwentuhan tungkol sa pagbabagong buhay nga po ng ating makakasamang guest ngayong gabi, DJ Jazz. At yan, binabati po natin ngayon ang lahat ng nakikinig sa ating radio station na 89.1 FM. At ganoon din naman sa mga nanonood sa ating Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kung kayo po ay hindi pa nakaka-subscribe at like, paki-subscribe and like na po at i-share nyo na rin po. At kung meron po kayong kwentong pagbabago rin naman na gusto nyo po i-share sa amin at sa ating mga taga-subaybay or meron kayong mga comments or tanong or pa-shoutout, kayo po ay tumawag o mag-text lamang sa 0918-9447-891. Again, 0918-9447-891. At muli, binabati ko po ang lahat ng ating mga masusugid na tagapakinig ng ating radio station na 89.1 FM. At of course, ang ating po mga timbahay, ang ating mga nanay, tatay, ate, kuya, maging nga po ang ating mga driver na kasalukuyang nakikinig sa mga oras na ito. Aba, Manong, wag nyo na pong ililipat ang inyong mga istasyon na inyong pinapakinggan kahit nga po kayo ay naglalaban, nagluluto, o nag-gym, o ano man po ang inyong ginagawa o kumakain kayo ng inyong mga pamilya. Aba, patuloy po kayong makinig sa ating stasyon ngayong gabi dahil for sure, makaka-relate na naman po kayo sa panibagong kwentong buhay na ating pong mapapakinggan ngayong gabi, DJ Jazz. Bago ang lahat, DJ Jazz, batiin po natin ang ating mga tagapakinig, nating mga ka-TikTok. Ayan, maraming salamat na nakasubaybay na po kayo ngayon. Binabati ko po ang aking family na nanonood ngayon. The Diaz family, ganun din ang Martinez family. At of course, binabati ko rin po ang aking family dyan sa Leyte, ang aking nanay, ang aking tatay na nakikinig din po. At ang ating po mga avid na mga listeners at viewers nga po ng AWR o 89.1 FM. Hello din po sa inyo. Di pa po namin ma-mention ng iba. Pero of course, ang ating mga masusugid gabi-gabi, DJ Jazz, si Elijah Refones, palagi yan nakikinig sa atin. Ayan. Si Taghalapon, hello din po sa inyo. Yes, and sabi ni Christian Roda, good evening po sa ating lahat. And good evening po. So ngayon, DJ Jazz, pang ilang episode na ba natin? At ano bang title ang ating pag-uusapan ngayong gabi? Ngayon ay nasa ika-46 episode na tayo, DJ Rock. And imagine, napakarami na po nating napagkwentuhan. Kung gusto nyo pong balikan yan, puntahan nyo lang po ang ating YouTube channel na Adventist World Radio Manila at ang ating Facebook page na Tinig ng Pag-asa. At makikita nyo po at mapapanood ang ating mga previous episodes. At ang pamagat ng ating episode ngayon, DJ Rock, talagang kaabang-abang. Ang pamagat ay From a Skeptic to a Shepherd. Wow! Ano kaya itong skeptic to a shepherd? Of course, huwag natin patagalin, DJ Jazz. Tawagin na natin ang ating guest na makakasama ngayong gabi. Sino nga ba yung ating guest na makakasama? Ayan, ating ipakita sa ating screen. Ayan, hello po. Magandang gabi po sa inyo, Ma'am Vangie. Yes. Let us welcome Miss Vangie Alves. Okay. By the way, DJ Rock, meron kasi tayong DJ din dito sa AWR. Nakapareho ng apelyado ng bisita natin ngayon. Baka magkamag-anak talaga sila. Kung di niya po na-encounter, ang DJ Iris po natin, ang guest po natin ngayon ay ang mother niya na si Sister Vangie. Hello po, Ma'am Vangie. Hello po, Ma'am Vangie. Magandang gabi po. O anong araw dyan sa inyo ngayon?
Magandang gabi po sa lahat na nakikinig. Sayang, bakit mo ako binuko? Sasabihin ko sana kapatid ko yun. Nasaan po kayo ngayon? Nasaan po kayo ngayon? Opo, anak ko po si DJ Iris. Ayan. Magandang gabi po sa inyong lahat, lalo na po doon sa mga nakikinig. Ako po ay nasa Thailand ngayon. Ayan. So babatiin ko kayo the way we greet people here. Sige So po. sawadee ka. So- Magandang gabi po, and it's an honor to be here. Wow, sawadi ka. Nakapunta ka na ba ng Hindi Thailand? pa nga, DJ pangarap Rock? ko palang DJ Jazz. Naku, I really enjoyed my time there. Yan yung first country na visit ko at sobrang Wow. nakaka-enjoy. Lalo na kung vegetarian po tayo. At least may mahilig sa kilala fruits. na akong malalapitan pag Opo. nagbalak akong pumunta doon sa Thailand. Why not? Alam mo, ang maganda sa TikTok natin ngayon ni J-Rock, kahit nasang parte ka ng mundo, maaabot ang storya mo. Ano? Amen. Kaya kahit nasaan ka, pwede kang mapakinggan din dito. Oo. Kaya kung may kwento kayong pagbabago, i-message nyo lang po kami at pwede po nating mapakinggan ang inyong kwentong pagbabago. So, sa ating pagpapatuloy, kilalanin natin patuloy ang ating guest DJ Rock. Yes. Sana si Miss Vanjie. Ayan. Miss Vanjie, ikaw muna ay mag-greet o sinong gusto mo munang batiin? Yes. Gusto kong batiin una yung pamilya ko sa Pilipinas. Maupay nga aga iyong atanan. Oh, waray! Taga saan yun? Taga Gandara po kami. Wow. Pero lumaki na po ako sa Maynila. So but I can fluently speak the language. Maupay nga gabi iyong atanan. Akon mga pariente ha Gandara. Ngan ha iba pa nga parts ha Samar. I also would like to greet my family in New Zealand and in Canada and in Thailand, of course, where my family is. Magandang gabi po sa ating lahat. At sa mga nakikinig, magandang gabi po sa ating lahat. Ayan. Gusto po namin malaman, ano po yung pinagkakaabalahan niyo po ngayon or hanap buhay niyo po sa Thailand ngayon? Ako po ay connected sa Ekamay International School. Isang international school ng ating institution. Yes. At ako po ay nasa media department. Wow. So I do all the contents of the school in terms of requirements for multimedia. Ang galing So, naman. ilang pong inyo pong anak, Miss Vanjie? Yung aking panganay nandyan kasama ninyo at yung aking bunso ay kasalukuyang nag-aaral sa university, second year. Oh, I see. Opo. So, gano'n na po kayo katagal dyan sa Thailand? I've been here mga 14 years na. Wow, Oh, grabe. tagal na pala. Yes. And I'm thankful na... I came here because my best friend, I think kilala nyo rin siya kasi nag-AWR din siya. My best friend, Dr. Kimba, migrated here. Tapos, in-invite niya ako to... Magkaklase kami sa graduate school. Oh. At in-invite niya ako. Siya ang unang pumunta at in-invite niya ako pumunta magbakasyon. And then, I fell in love and then came back after the vacation. Ang And galing. I was converted here. Ayun, Oh, grabe. I see. Sa Pero Thailand. bago yung conversion na yan, DJ Jazz. So, tanungin muna natin, sino po ba si Ma'am Vanjie bago niya makilala si Christ sa kanyang buhay? I was a different person. Siguro kung makikilala, kung kaibigan mo ako before at mamimit mo ako ngayon, maaaring sabihin mong ano kayang himala ang nangyari dito at naging ganito ang buhay niya. Because I was a completely different person. So I was right after, even before graduating, finishing my undergraduate, I was already working in media. So I was connected with ABS-CBN for quite some time. And you know how life in media is. It's very fast, and there are no days and nights. Puro work lang yan. And lahat ng klase ng I would say temptation, kasalanan, nandyan.
Pero marami din ako natutunan doon. But back then, I'm saying that I'm completely a different person because back then, I don't go to church, I smoke, I drink, I party, I go home and dishonor my mom. Many times over, I ran out of the house, and then there was never a day that I was always fighting with my mom. And it was, I think it was rooted from a personality na ayaw magpasakop, ayaw mag-submit. And I was like that. I was very outspoken. I speak my mind a lot. If I don't like you, I will tell you I don't like you. Ganon ang buhay ko noon. And I don't care if people, I would go. There was a time we went, I don't know if you know skin dipping. I went skin dipping in public, and I had a tattoo at the back of my dito sa likod ko. And I would say I was a complete mess. Looking from the lens that where I am now, looking back in retrospection of who I was a total mess. Wow. So imagine, DJ Rock, parang lahat na ng ma-offer ng mundo. Nga eh. Na-try at natikman na ni ni Sister Vangie. Grabe. Probably except for drugs and casual sex. All of it I tried. Grabe. And mga ilang edad po ninyo nung time na yon? I was from 18. I was already in ABS when I was 18. Hanggang mga 24. Oh, grabe. Alam mo yung mga ganong edad talaga, DJ Rock. Talagang parang gusto mo i-try lahat. Explore, kumbaga. Oo. At yun yung nakikita natin sa world natin ngayon, na ang daming kabataan na nag-explore talaga ng kung ano-ano. Naku, kung may one instance po or experience kayong hindi makalimutan nung time na yon, ano po yon? Siguro sa dami, no? Siguro yun ay yung when I graduated, I finished my undergrad, tapos I was so lasing na hindi ko na alam kung ano nangyari. So because I was pretty much into a lot of my friends are also into that. So parang kabahagi na siya ng life, ng ano mo, ng kapaligiran mo. So somehow it became part of you, na parang ano na siya, kasama na siya sa lifestyle mo na siya, kumbaga. And I did not even think about ano mararamdaman ng pamilya ko, ng I don't care basically during that time. So another part, I don't like to touch about the part of my something that is personal about but because I did not get consent yet, but there was a part of me before meeting Christ na I also came from a broken marriage, and it was very painful, and I got out of it due to pride, due to selfishness, due to the fact that I don't want to suffer, and I don't want to. I was so full of myself na ayokong dumanas ng anything that would hurt me. Oh, so those are just some of what I've been through. That if you probably ask me now, would I go the same road again? I would. Dahil, kung hindi ko dinaanan yon, hindi ko na-meet si Jesus. Totoo. I wouldn't be where I am now had it not for those experiences. And looking back, it is really parang a good, it's a good reminder that there is a living God who can turn around
situations. Amen. Nako, DJ Jazz. Naku, may gusto tuloy akong tanongin, DJ Rock. Kasi parang sa dami ng experiences nyo, ilang taon na po ba kayo ngayon? I'm 50. Oh, grabe. Hindi halata, grabe. Kaya pala sabi niya magkapatid lang daw talaga sila ni DJ Iris. Kapatid ko lang po si DJ. Paano po mag-maintain ng kabataan at Sinasabi lang niya kagandahan? lagi anak ko siya, pero magkapatid lang po kami. Nako, Baka maraming maniwala sila. Anak ko po, panganay ko po si DJ. Okay. maraming salamat po, Ma'am Vanjie. Nako, medyo puputulin lang po natin ng konti mga ka-TikTok dahil talagang nakaka-excite yung kwento ni Ma'am Vanjie. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po muna makakapakinig ng isang napakagandang awiting may pinamagatang My Redeemer is Faithful and True by the Bereans. As I look back on the road I've traveled, I see so many times He carried me through. And if there's one thing that I've learned in my life, my Redeemer is faithful and true. My Redeemer is faithful and true. Everything He has said He will do. Every morning His mercies are new. My Redeemer is faithful and true. My heart rejoices when I read the promise. There is a place I am preparing for you. I know someday I'll see my Lord face to face. My Redeemer is faithful and true. My Redeemer is faithful and true. And everything He has said He will do. And every morning His mercies are new. My Redeemer is faithful and true. And in every situation He has proved His love to me. When I lack the understanding, He gives more grace to me. 'Cause my Redeemer is faithful and true. And everything He has said He will do. And every morning His mercies are new. My Redeemer is faithful and true. Jesus is faithful and true. Andito pa rin po kayo at nakikinig sa TikTok Transformation in Christ Talk with AWR. At ako po muli si DJ Jazz. At ako pa rin po ang iyong DJ na si DJ Rock at patuloy pa rin po kayong nakikinig sa ating 89.1 FM at nanonood sa ating Facebook at YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kung kayo nga po hindi pa nakasubscribe, nakalike o nais niyo pong mag-comment o magsabi ng inyong reflection sa inyo pong napapakinggang kwento, mag-comment naman po kayo sa ating comment section or mag-text or tumawag
lamang sa numerong 0918-9447-891. Muli, 0918-9447-891. Bago po tayo magpatuloy, ating muna pakinggan si DJ Jazz sa ating mga promotion ng ating mga libreng books. Yes, kung kayo po ay nagnanais na magkaroon po ng ating libreng aklat, type nyo lang po dyan, I want books, ano? And pwede rin po kayo mag-text sa ating number na 0918-9447-891. Ang pamagat po ng ating mga aklat, 10 Commandments Twice Removed. Ano ang sinasabi ng banal na Quran tungkol sa banal na Biblia? And explore, isang gabay sa pag-aaral ng Biblia para sa isang makabuluhan at mas masaganang buhay. Naku, mabibless po talaga kayo dito pag kayo po ay nakapagbasa po nito. Ayan, sa mga masusugid po natin tagapakinig, magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Please don't forget to like and share at invite nyo na po ang inyong pong mga kaibigan at pamilya na makinig din po sa mga oras na ito. At kasama pa rin po natin ang ating guest na si Ma'am Vanji. Hello po. Ayan. Ma'am Vanji. At ayan. excited na nga tayo na malaman po yung... Ito na yung exciting part, DJ Jazz. Gusto po natin tanungin finally, paano nyo po nakilala si Kristo na talagang from pagiging skeptic, ano, naging shepherd kayo ng Panginoon? Ano po yung naging turning point ng life nyo? Nag-start ito when I was finishing my master's degree dyan sa Pilipinas. May na-meet ko yung best friend ko, and I was really curious kasi mahilig akong manood ng sine before. Oh. I can watch siguro mga 5, I can stay sa cinema siguro during that time, age reveal. During that time, pwede mo pang ulit-ulitin yung pelikula. Ngayon yata parang pinapalabas na. So, mahilig ako manood ng sine. And then during one of those session namin sa school, I invited someone who eventually turned out to be my best friend. Invited someone on a Friday night to watch a movie. At ang sabi niya, I'm sorry, hindi ako pwedeng sumama ngayon kasi kailangan kong magsimba. At sabi ko, magsimba on a Friday. Sabi ko, ang alam ko back then, ang alam ko lang na araw ng pagsimba ay Linggo. Sunday. So, I came from a Sunday church too. So, in other words, hindi siya sumama. And then one time, I invited him again para naman mag-dinner. And then, hindi rin siya kumakain ng chicken pork adobo. So sabi ko, I was really curious kung what is driving him to do things faithfully. So, one time, in-invite niya ako sa church sa Pasay. Ito, nag-aaral pa kami. And so, I went there, I just listened, and I was bored. Kasi ako po ay hindi po ako, although I was a Christian, pero hindi po ako faithful. So ang simba sa akin is parang okay, let's visit the church, let's hear the sermon, and then let's go out. I even went to church not properly dressed. And I cascaded that even to my children. So we hear mass, and then we attend church, and then go. So, ganun lang yung understanding ko sa church. But this time, nung in-invite niya ako, sabi niya, binigyan niya ako ng heads up of what it's like to be inside a church. But sabi ko, I'm not going there and change into a dress. Kasi ako ay, I'm more comfortable wearing things that I'm comfortable. So, I attended, so I got bored, and then eventually it did not, hindi siya nag-appeal sa akin yung first encounter na yon. After that, what was really puzzling sa akin is not the invitation to church, pero yung buhay ng friend ko na parang I've never met someone na ganun. Na magsisimba ng Friday, buong Sabado nasa church, tapos so I got
curious and interested, and I said, okay, mahilig po ako magbasa. So let me study about this Seventh-day Adventist Church. So I researched and keep on researching, and eventually that friend of mine migrated to Thailand, and then he invited me, and then I keep on still going to. I was into a heavy self-study of what a Seventh-day Adventist. Coming to Thailand, he invited me again to their church, which is the Ramkhamhaeng International Seventh-day Adventist Church. So, my life, nung nandito na ako sa Thailand, ang buhay ko, Sabado, magsisimba ako sa SDA Church, and Sunday, I would go church hopping sa ibang mga church na hindi Adventist. For a year, I was doing that. And then, my friend said, if you are okay, I'd like to introduce you sa aming church pastor, and if you are willing, you can also have a Bible study. So sabi ko, I'm a sucker for new knowledge. So sabi ko, okay. So I was studying, and the study was, yung pag-aaral namin is more of like critical. So I was really, I should say I was the very definition of being a skeptic, because I've read siguro mga 6 versions na ng Bible. Wow. From Genesis to Revelation. And I would find that there are inconsistencies in some versions, and that there are some things that I don't understand, and then I would go back to the pastor and ask. And then the tipping point is in James. When I read in James that if you are following the law but stumble on one, you are guilty of all. So, ako ay Seventh-day Adventist in practice na noon, bukod sa hindi ako faithful na nagsisimba ng Sabbath. So, my Sabbath conversion came from that verse in James, na nagsasabing, okay, so you are not fully a Christian yet kasi nagsisimba ka pa sa iba at hindi ka pa fully nag-observe ng Sabbath. So, after that, when I went back home and came back and I said, kinausap ko yung pastor namin, I'd like to accept Jesus as my personal Savior. And so I got converted. And then after that, there was no turning back. Yes, praise the Lord. There was no turning back. Nakaka-goosebumps talaga, DJ Jazz, no? Na para bang, kasi I was also converted, no, Ma'am Vanji. So, I was also came from different denomination before. And talaga, iba kapag ikaw mismo yung maka-witness ng truth, DJ Jazz. Na para bang, there's no turning back na talaga. And Yes. And what's good about it is that sa pamilya ko, ako lang po ang Seventh-day Adventist. Pero nung dumating at napunta na rin sa Thailand ang mga anak ko, pati ang mami ko, by God's grace, hindi po galing sa akin. I up to this point, lagi pa rin akong nanginginig ang balahibo ko. Every time I would tell this to anyone. Nung una ako lang, I did not influence my family, pero ang dalawa kong anak, pati ang mami ko, na napakahirap kausapin in terms of faith and religion, ay nabaptize na rin sila sa Seventh-day Adventist. Paano nangyari yon? Hindi ko alam. Basta ang alam ko lang, makapangyarihan ng Diyos at mapagmahal. Amen. Praise God, DJ Nako, Jazz. na-curious tuloy ako, yung best friend niyo po ba ay nandyan pa rin po sa Thailand ngayon? Nasa na siya? Nasa NELAC. Parang Vice President for Academic na siya doon, si Sa Dr. Kimba. Philippines. Hello. Naku, parang We've mas been maganda. friends for more than 20 years. Naku, parang mas maganda siya yung maging guest natin next time. Shout out po. Pwede. And sa mga I think taga-NELAC siya, din. more than anyone else, siya ang would makakapag-describe what my life back then. Wow, grabe. Nakita mo yung transition niya, DJ Jazz, na from skeptic talaga, na naging shepherd, hindi lamang sa iba, kundi sa mismong pamilya niya. And we praise the Lord, DJ Rack, na may mga tao na dahil naging faithful sila sa Panginoon at sa kanilang pagiging Seventh-day Adventist, may mga tao sa paligid nila nakakita, na nai-inspire din, at talagang nagiging curious din, at to the point na nag-research talaga si totoo. Ma'am Vanji, Totoo.
Oo. Ma'am Vangie, ano yung tingin mo na ginawa ni Kristo sa buhay mo o para sa'yo? Lalo higit yung mga changes, Napakarami. Siguro kulang ang oras na to. Pero bigyan ko lang kayo ng mga significant changes, ha. I used to smoke and drink earlier. I mentioned that, and then I disrespect my mom heavily. Pero ngayon, I've been sober for the past from the time I was baptized until now. So I was baptized May 12, 2012. Until that day to this point, I've never touched anything nicotine, caffeine, and alcohol. Wow. And up to this point, kasama ko pa rin po ang mami ko. Siya pa rin nagpe-prepare ng baon ko hanggang sa edad kong to. Ganun pa rin. But we became closer because of that. Another is that 5 years ago, I was diagnosed with stage 3 breast cancer. And I think this is because of the lifestyle that I had prior to my conversion. I would like to believe it was that. And 5 years into the treatment, 3 months ago, I was declared cancer-free because I changed my lifestyle. No, not me. God changed my lifestyle. And so it was a miracle that up to this point, ulit kong sasabihin na kapag ang Diyos ang gumawa at pag tinanggap mo ang Panginoon sa puso mo, lalo na po doon sa mga nakikinig sa atin ngayon, may mga time na parang hindi natin alam kung gaano kalalim at kalawak yung pagmamahal ng Diyos para sa inyo, para sa atin. Pero what I would say is, subukan niyo ang Panginoon. Kasi ako sinubukan ko. I tried, I tasted, I experienced the goodness of God. At dahil sa experience na yon, the very least that I can do now is to tell others of who God is. Amen. So kaya naman ngayon, kung sasabihin mo, kasi ako parang sa dami ng ginawa ng Diyos para sa akin, I cannot take this sitting down. I have to tell as many people as possible how good God is. Exactly. Amen. Totoo po yan. Grabe din. Habang kung magkukwento si Ma'am Vangie, talagang kinikilabutan ako. Bukod sa malamig yung aircon natin dito, ay talaga ba nakaka-goosebumps yung mga kwento ni Ma'am Vangie, DJ Jazz? Alam mo, DJ Rack, na-curious tuloy ako kasi minsan pag Kristiyano na tayo or nandun na tayo sa faith na talagang dinala tayo ng Panginoon doon, parang akala natin wala nang ganong mabibigat na pagsubok na dadaan o mangyayari. Pero to have breast cancer, iba yung impact nun. Exactly. Kasi parang minsan parang wala na. End game na pag ganun. Totoo. So na-curious lang po ako, Ma'am Vangie, how did you overcome yung bigat nung karanasan po na nagkasakit po kayo? Mahirap siya dahil I suffered in secret kahit yung anak ko hindi niya alam. Yung mami ko hindi rin nila alam. I was going to treatment without there are parang 4 lang na tao ang sinabihan ko because I don't want to burden them. And I don't want them to worry. So primarily yon. But eventually hindi ko na rin na nagawa kasi I was frequenting the hospital. Sobrang bilis na. And hindi ko na matago yung mga because I went through series of chemotherapy. So hindi ko na yun matatago. Yes po. Pero what God has done to me is it was really I think hindi lang ito nangyayari sa mga converted, but this could happen to anyone na naniniwala sa Diyos. Akala natin, kapag na-meet na natin ang Panginoon, life will be a bed of roses. No. Even the disciples who were rubbing elbows with Jesus, ang dami nilang dinanasan. Tayo din, ganun din. Pero, the good thing about having God in our life is that even if you go through cancer, even if you go through broken relationship, even if you go through maybe the toughest situation that you are in, magaan siya dahil hindi ka naman solo na nagdadala nun. Totoo yun. In fact, on my part, parang feeling ko 1/4 nga lang ang binitbit ko. Yung physical pain lang ang binitbit ko because I had to go through
some treatment and some surgery. So magaan kasi hindi ka nag-iisa at Amen. hindi ka pababayaan talaga. Wow, grabe. Ang ganda nun, DJ Jason, sinabi niya na 1/4 lang yung kineri ko and the rest sa Totoo Panginoon yun. na. Grabe yung fighting spirit na na may Panginoon ka sa buhay mo, na lumalaban ka sa ganong klase ng battle. And I think mas nakaka-grow ng faith natin and ng Exactly. relationship natin sa Panginoon yung mga ganong karanasan. Mhm. At napakaganda na talaga, no, DJ Jazz, na experience ni Ma'am Vanjie. Ma'am Vanjie, after all those experiences, ano na po yung naging commitment niyo sa Panginoon ngayon? Mm-mm. I like this question. So, sabi ko kanina, parang after ng mga ginawa ng Diyos sa akin, the very least that I can do is to give back. Is to tell the world how good God is. One of the many things that I don't like to brag about this, but for purposes of people to probably be inspired, na kaya rin kayong gamitin ng Diyos sa kahit na anong paraan na nagugustuhin niya, is that sa case ko, I founded Service and Love Thailand. This is a community-based witnessing effort kung saan ang mga volunteers namin ay hindi lang mga Seventh-day Adventist. So we go to the slums and teach children, feed children, teach them about Christ, teach them about healthy living, kung paano mamuhay ng may pag-ibig, yung ganon. And then I also started Lifting Christ Thailand and Cafe Life Bangkok, Cafe Life Online, and Cafe Life I started forming care groups that would be a space for people to know God. And it's an inclusive type of community na hindi siya dahil Christian ako, pang-Christian lang siya. Hindi. I think what God had impressed me to do is parang, Vanjie, you are in that mission field, which is not predominantly Christian, and is sobrang konti lang ng percentage ng Christianity dito sa Thailand. So, I put you there for a reason. So now, it is your time to give back, and I am going to empower you at gagawin ko ang lahat para magawa mo lahat ng mga bagay na para sa akin. And for that alone, pwede na ako mamatay bukas. Grabe. Wow, grabe. yung ganong pakiramdam. Pero Totoo. wag muna kasi marami pa akong hindi nasasabihan tungkol sa pagmamahal ng Diyos. Amen. And imagine, you're doing that po on top of your job po ngayon. Talagang exactly. wala tayong excuse, DJ Rock. Pag talagang tinawag tayo ng Panginoon to minister to other people, kahit may sarili tayong trabaho, on the sides, marami pa rin tayong pwedeng time para sa ministry. Ang ganda lang, Yes, DJ. kasi ang sabi nga remember that conversation of God and Moses when God asked Moses, what do you have on your hand? Anong meron ka? Anong hawak mo ngayon? At sabi ni Moses, staff. Ang Panginoon pwede rin sa mga nakikinig sa atin ngayon, ang Panginoon pwede ka ring tanungin sa ngayon. Totoo. Anong meron ka na pwede mong gamitin para sa akin? Exactly. At para maipahayag sa mas nakararami yung kabutihan ko, yung pagmamahal ko, yung salvation na para sa lahat. You know, that honor alone, yung honor lang na makapag-serve ka sa Panginoon at makapag-co-labor ka kay Jesus Christ, mas matindi pa yon sa kahit na anong posisyon na probably the world could offer to you. Wow, grabe, DJ Jazz, yung commitment na yun, na kahit Totoo na yan. na-free siya sa cancer, ang daming nangyaring good sa buhay niya, hindi niya nakalimutan yung ibalik sa Panginoon. And yung pagbabalik niya is yung magbigay din ng serbisyo sa iba na nangangailangan ng pag-asa. Totoo. Napakaganda, DJ Jazz. So, maraming salamat, Ma'am Vanjie, no? Pero bago tayo magtapos sa ating programa, ay atin mo na pong babapakinggan ng isang napakagandang awitin na may pinamagatang Sa Wakas by the Bereans. Pagod ka na ba sa araw-araw? Walang magawa
matila ay walang hangganan. Gigising ulit para lumaban. Manali kumapit, may awatin ang langit. Ngumiti ka, may pag-asa, pupunasan niyang luha. Tama na, sumuko ka, isuko sa kanya. Buong buhay at lakas, babaguhin niya lahat sa wakas. Hindi matimpla ang iyong damdamin. Gulo ang isip sa dapat gawin. Kaibigan ko, ang Diyos nangako, siya'y kasama mo hanggang sa dulo. Manali kumapit, may awan din ang langit. Ngumiti ka, may pag-asa, pupunasan niyang luha. Tama na, sumuko ka, isuko sa kanya. Buong buhay at lakas, babaguhin niya ang lahat sa wakas. Lahat sa wakas. Manali kumapit, may awatin ang langit. Ngumiti ka, may pag-asa, pupunasan niyang luha. Tama na, sumuko ka, isuko sa kanya. Buong buhay at lakas, babaguhin niya ang lahat sa wakas. May awatin ang langit, lahat sa wakas. May pag-asa, babaguhin niya lahat sa wakas. Babaguhin niya lahat sa wakas. Andito pa rin po kayo at nakikinig sa TikTok Transformation in Christ Talk with AWR. And this is DJ Jazz. At ako pa rin po ang inyong DJ na si DJ Rock. Pero bago po tayo magpatuloy at magtapos sa ating pong pagkukwentuhan, ay amin mo na pong sinashoutout itong mga libreng libro na pwede nyo pong makuha sa amin. Kagaya po ng Pag-asa para sa mga panahong maligalig. Meron din po tayong Lagpas pa sa kaya ng imahinasyon at Pag-asang daig ang bukas. Mag-comment lamang po kayo sa comment section kung nais niyo pong makuha ng libre ang mga aklat na ito. At ngayon nga DJ Jazz no, ay talagang medyo bitin ang ating oras pero napakaganda ng ating buhay na napapakinggan sa gabi na ito. Kaya naman atin na pong ipagpatuloy ang ating kwentuhan. Ayan. So bago tayo magpatuloy sa lahat po ng mga sumusubaybay ngayon, praise the Lord po at sana nabe-bless po kayo. At patuloy nyo lang po i-type in ang inyong mga pa-shoutout dyan at ang inyong mga inspiring comment and reflection po. Ano? So ngayon po, gusto na natin malaman sino si Ma'am Vangie ngayon after mo nang ma-encounter si Christ sa buhay mo. I think the best description sa buhay ko ngayon is God has led me to be a shepherd to people who are also wanting na makilala ang Diyos. That is why I am very humbled na ginagamit ako ng Diyos para, in fact, just to quickly share,
I was invited sa isang parang I was flying back from I cannot remember which country, pero may na-meet akong couple of mga monks sa airport. And then I felt na parang uneasy sila. Ang dami nila, parang mga isang buong community ng monks at very visible kasi mga naka-orange. So, and I felt that I could feel that they were having some problem. And so what I did right at the airport, usually, ang babae, pag lumapit sa monk, ay hindi ka dapat, distant dapat. But God has given me the courage to politely said, is there something that I can do to help? Or can I pray for you? And so yung monk na kinausap ko, tinawag niya yung head ng community at sinabi na there is someone na gustong nagsasalita sila ng Thai. Pero because nakakaintindi ako. So somehow nalaman ko na parang he was asking permission. So sabi nung head, yes. We would appreciate it if you could pray for me because our flight is quite delayed at ang commitment nila, they were flying to Seoul at ang commitment nila doon ay parang late na sila. So right in the middle of the airport, we prayed. And hindi ko kayang gawin yun kung wala akong Panginoon. Kung wala akong empowerment ng Panginoon. So after that encounter, we exchanged cards and contacts. And then they invited me to speak sa kanilang community about leadership. And we became friends. And hindi mo alam kung gaano kalalim at kalawak ang pwedeng gawin ng Diyos para sa iyo. So sa mga nakikinig sa atin, minsan akala natin it's enough to go to church or to be a practicing Adventist. You know what I prayed before is that parang at recurring prayer ko pa din ngayon na sana gamitin ako ng Diyos sa kung anong paraan na gusto niya at sana lagi akong willing at available na mag-respond doon sa call niya. So that's what I'm doing now. I'm building communities na kung saan makikilala ang Diyos. I even volunteered sa Ateneo para lang para maipakilala ko rin ang Diyos sa community na yon. And an Ateneo, we know there's a Jesuit community. So but they respect pag may volunteer work at Sabbath, they respect that I have to go to church on Sabbath. So you see, mga maliliit na bagay na pwedeng i-empower ka ng Diyos, pero hindi mangyayari yun kung hindi ka willing at hindi ka available at hindi ka susunod sa will ng Panginoon. Wow. So if you would ask me who am I now, I would say I've never been the same. And I'd like to believe that God has given me this new life at hindi ko sasayangin itong buhay na binigay niya, ang bagong pagkakataon na binigay niya sa akin. Amen. Wow, grabe DJ Jess, ang lalim nun. Totoo Hindi na ako yun. yun kagaya nun dati. Totoo yun. And imagine, sabi niya nga po, 3 months ago, saka lang siya na-declare na cancer-free. Kaya yung sinabi niya po na talagang new life talaga, feel na feel ko yun na every day na talaga is a blessing and a day na talagang gift ng Panginoon. Kasi imagine your life being extended. And tayo kahit bata pa tayo, DJ Rock, I believe bawat araw na naranasan natin is a gift talaga ng Panginoon. Kayo naman, Ma'am Vangie, do you have any future plans? Parang kanina na-mention nyo, may mga binibuild kayo ng mga community. By God's grace, sana magtuloy-tuloy. We want to expand this hindi lang sa Thailand kundi sa Southeast Asia. Wow. We started sa Malaysia, sa Indonesia, and some parts of and other parts of Asia. So that is my prayer na sana hindi lang siya tumigil dito sa Thailand kundi sana mas maipakilala pa natin ang Diyos sa iba't ibang
lugar kung saan mahina yung presence ng Christianity. At actually, minsan sinasabi natin na parang may mga efforts na mahirap gawin. Pero kung willing ka at kung yung desire ng puso mo isasubmit mo sa Panginoon, God will make it happen for you. Talagang gagawa ng paraan ng Diyos na magawa 'yon para sa iyo. At walang pinipiling edad, walang pinipiling profession, walang pinipiling status sa buhay para maglingkod sa Diyos at para maipakilala ang Diyos sa mas marami pang taong nangangailangan sa Kanya. Ako personally, I think ang response lang how we can act on God's will sa atin is our willingness and our intentionality to submit. Kasi my life before, hindi naman ako nagsasubmit. I don't submit to anyone. Siguro dahil journalist ako, so sometimes we can get away with things na parang we will do things na we always have a work around. So pero nung binago ka ng Diyos, that's when I learned how to submit to His will, submit to things that, kasi pag nag-submit ka sa Diyos, He who is able to do great and mighty things beyond our imagination. Imagine niyo na lang yon na parang kaya kang gawin ng Diyos na instrumento, na kaya kanyang baguhin kahit na imposible ang mga bagay. Ayan. At very, very, and it's very possible, and God will make it really happen for all of us. Ayun, totoo yan. Praise the Lord po. And thank you so much kasi I believe marami po ang na-encourage ngayon at na-inspire na talagang isurrender ang sarili nila sa Panginoon at sa paglilingkod sa Panginoon. So finally po, before we end this, discussion and sharing time natin, kung meron po kayong ipapabaon sa mga tagapakinig po natin, Ma'am Vangie, ano po yung ipapabaon niyo sa kanila? I would say, taste and see that the Lord is good. Amen. And finally, if you will allow, Deji, Rak, and Jess, can I have this time to pray for our listeners? Oh, yeah, yes, sure. we would love that po talaga. Sure po. Sige. Thank you. Para po sa mga nakikinig at kasama natin ngayong gabi, samahan niyo po ako sa mag-pray po tayo. Let's pray. Our great God in heaven, we are overjoyed for all the blessings that we receive from you. We are empty vessels. We are nothing apart from you, but thank you for making it possible for us to be who we are because of your grace. Lord, there could be someone listening and who is being with us right now, who is needing that transformation, who is needing that change. And I would like to ask you to please keep that person closer and help that person overcome and empower that person to be co-laboring with Jesus. And I pray, Lord, that if there is anything that we are doing that is not in line with your will for us, I would like to ask you to please pluck it out from us and fill us with your righteousness, fill us with your glory. Help us, Lord, to follow your will, to obey your will, to delight in your will, and to take joy and glory in spreading your truth and the hope and the blessed hope of salvation. I thank you, Lord, for hearing our prayers. In Jesus' name we all pray. Amen. Amen. Napakagandang Thank you pabaon, so much DJ po. Jazz. Totoo yan. Ikaw, DJ Rock, anong baon mo? Ako yung naging baon ko mula sa kwento ni Ma'am Vangie is that hindi lang sa Bible study or pakikinig ng sermon yung pwede nang maging conversion natin. But yung the way we live our life Totoo yun. is a powerful sermon that we could ever preach to the world. And sabi nga, di ba, if we have Jesus, we could be a living Bible for other people. And I can, thank you so much, Ma'am Vangie, because I can really relate of your story since I was also converted. I'm the only Adventist in the family. And Salamat din. Yeah. Salamat din. Praise God. At just one final sure. takeaway. I would like to encourage dun sa mga nakikinig sa atin.
minsan yung opportunity to witness, it would come in a perfect timing na ibibigay ng Diyos. Pero kung hindi ka ready at hindi ka willing at hindi mo magawa yun, sayang naman yung opportunity. So, sana hindi natin palipasin yung opportunity na yun. Because, as you mentioned, we could be the only Bible that one is reading right now. Exactly. And if that opportunity comes to us at hindi tayo nag-respond doon sa baka hindi na sila makahanap ng iba pang Bible or baka iba ang mabasa nila. Totoo. Salamat po. Yeah. Kaya napaka-importante po talaga na isabuhay din po natin si Kristo, yung pagiging Kristiyano. At sabi ko nga po, we could be a living Bible for other people. Dahil ang conversion ko din po is because nakita ko din paano mamuhay ang mga Adventist dun sa community na involved din ako. Kaya mga ka-TikTok, kung ikaw din po ay may pabaon, maaari nyo rin pong i-share dyan sa ating comment section. Ikaw, DJ Jazz, anong yung baon? Ayan, sa akin naman, DJ Rock. Una sa lahat, thank you po for the experience that you shared your story po sa atin, Ma'am Vangie. And ako, DJ Rock, kanina, may napakinggan ako sa YouTube na-experience niya na ang Panginoon ay kumakatok sa kanyang puso. Na parang merong door, pero yung door na yon ay walang knob sa kabila. The knob is only ikaw ang magbubukas. Yeah. And kumakatok ang Panginoon at nagtatanong, when will you surrender your life to me? And yung buhay ni Ma'am Vangie is really, the powerful testimony of a surrendered life. Kaya sobrang thankful po tayo na naranasan or naka-encounter tayo ng mga gantong mga guests na kung saan nag-inspire sa atin na we surrender our life to Jesus. And makikita natin yung pwedeng gawin ng Panginoon sa buhay natin, DJ Rock. Amen. Kaya muli, Ma'am Vangie, maraming salamat po, and we hope and pray makita din namin kayo ng personal pag napunta kami sa Thailand. Ayan. So, muli mga ka-TikTok, maraming salamat po sa pagsama sa amin tonight. Patuloy niyo po rin po kaming samahan every Tuesday, 8 p.m. Dito lang po sa AWR 89.1 FM at ganoon din po sa ating Facebook at YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Muli, this is DJ Jazz na nagsasabing, just have Jesus in your life and sure ang pagbabago. At ako pa rin po ang inyong DJ na si DJ Rock na nagpapaalalang Rocky Road man ang buhay, pero si Kristo ang nagbibigay ng tunay na kulay. Muli, this is TikTok Transformation in Christ Talk. This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo. Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story. This is Jazel Diaz. And this is Rocky Lokban. Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.